Hello, good evening. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, seek the Lord and seek the name our Lord is a topic for tonight. Seek the Lord and seek the name our Lord. This is the topic for tonight. Good evening to all of you. His topic for tonight, seek the Lord and seek the face the Lord. O how to seek the face the Lord and the name of the Lord. Is a God is invisible. O, how is that? You see our Lord Jesus Christ, you see the God. You see our Lord Jesus Christ is God, or senior the Father. Because our Lord Jesus Christ look alike the Father. Same God, the Father, and our Lord Jesus Christ is look alike the face and then and do and doing and to work is that same do about God, same God is that you look you seen the our Lord Jesus Christ is God, or you seen the God the Father. O yun po. Is this. O kung nakita mo ang Panginoon na siya ay Diyos, Panginoong Yesus na siya ay Diyos, nakita mo na rin yung Ama. Kasi nga magkalarawan sila ng Ama. Kasi nga, di ba, ang topic natin, hanapin natin ang Panginoon at tayo'y mabuhay. In Tagalog, hanapin natin ang kanyang muka is the topic for tonight, di ba? Yan ang ating paksa. Hanapin natin ang pangalan ng Diyos, hanapin natin ang kanyang muka at tayo'y mabuhay, sabi niya. O yun. Para tayo mabuhay, hanapin natin yung kanyang pangalan, hanapin natin yung kanyang muka. O bakit? O paano nga naman natin siya makikita? Hindi siya nakikita. God is invisible, di ba? O pag nakita natin na ang pagka-Diyos ng Panginoong Yesus, nakita na rin natin yung Ama. Kasi same God, our Lord Jesus Christ and the Father. Ang nasabi ng Panginoong Yesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kasi magkalarawan sila ng Ama. Magkalarawan sila ng gawa, magkalarawan sila ng muka, magkalarawan sila pagka-Diyos. Ganun po. Kasi nga, sabi ng Diyos seek your God, o seek your Lord, you live, o seek me the name, sabi niya, hanapin natin siya, hanapin natin yung kanyang mukha, at saka yung kanyang pangalan, paano nga natin siya makikita, di ba? Hindi siya nakikita, God is invisible. Pag nakita natin yung pagka-Diyos ng Panginoong Yesus, nakita na rin natin yung Ama, ganun po yun. Sabi nga ng Panginoong Yesus, kung paano itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, kailangan itaas din ang anak ng tao, di ba? Sabi nga, pag naitaas nyo ang anak ng tao, malalaman ninyo'y ako nga. Kasi nga siya yung Diyos sa lumang tipan, yung Panginoong Yesus. Dahil ibinigay na yung ng Ama sa Kanya, ang lahat ng bagay. Kaya siya yun. Hindi natin siya pwedeng makita yung Ama. Kaya nagkatawan tao yung Panginoong Yesus para makita natin siya. Ganun. Pag nakita natin siya, nakita na rin natin yung Ama. Ganun po yun. Kasi magkalarawan po sila ng pagka-Diyos. Ayan ang ating paksa. Sabi niya, hanapin niyo ako at kayo'y mabuhay. Hanapin niyo yung aking pangalan, sabi niya. Para tayo ay mabuhay. Di ba?
Hanapin yung aking pangalan. O, ay ano bang pangalan ng Diyos? O isa lang ng pangalan ng ating Diyos eh. Jesus Christ lang eh. Magkapangalan po yung Ama sa Kaanak dahil bawal pong bigkasin ng pangalan ng ibang Diyos sa lumang tipan. Ang magsalita sa ibang pangalan ng Diyos ay papatayin. O kita nyo sabi sa banal na kasulatan. Kaya magkapangalan po yung ating Ama, Anak. Isa lang po yung pangalan ng ating Diyos. O, isa lang po yun. Magkapangalan po yung Ama, Anak, tsaka yung Holy Spirit. At saka iisa sila ng pagka-Diyos, yung Ama. Siya na yung Diyos sa siya na po yung Diyos sa may lumang tipan, Panginoong Yesus. Ganun. Pag naitaas nyo ang anak ng tao, saka ninyo malalaman na ako'y ako nga. O di ba sabi niya kay Moises, ako'y ako nga. O siya yun, ang Panginoong Yesus, siya yung Diyos sa lumantipan. Pero hindi pa kasi yung Diyos hindi pa pinakikilala yung Diyos Ama. Nung nagkatawan tao lang, sa kanya lang pinakilala. O di ba sabi nga ni David, ang Panginoon ni David, yung umupo sa kanan ng Ama, di ba? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, upo ka sa aking kanan, o di ba? O sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, o yung Panginoon ni David yung umupo sa kanan ganun po. Ganun po yun. Yun po yung natin, no? O, yun po talaga yun. Yung magkaisa lang pangalan ng Ama, ng Anak. O, isa lang sila ng pagka-Diyos. So, pag nakakita sa akin, nakakita sa Ama, sabi ng Panginoong Yesus. Ay, yung topic natin, di ba? Hanapin natin yung Diyos o hanapin natin yung muka. Ito kasi yung sabi ng banal na kasulatan dito sa Amos 5:4 saka 6. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mabuhay. O hanapin daw natin siya at tayo ay mabuhay. Tapos sabi rito sa 6, inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mga bubuhay. O mabubuhay tayo pag hinanap natin ang Diyos sabi niya. Yun po sabi sa Amos. Kaya yun ang ating paksa. Topic natin. Seek the Lord, you live. O, seek the face the Lord. Yun po, di ba? O, sabi rito, babasahin ko sa inyo muli. Yung ating paksa, hanapin natin yung Panginoon, sabi niya. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa Amos 5:4, 6. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mabubuhay. Inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mga bubuhay. O sino ba ang Panginoon? Iisa lang naman ating Panginoon. Si Jesus Christ lang, di ba? O siya lang naman ating Panginoon Isa lang ating Panginoon. Isa lang ang Panginoon natin, yung mag-ama. O isa lang po yun. Wala na pong iba. Yung isa, Panginoon ng Ama ng Kaluwalhatian. Yun po yung Panginoong Yesus naman, Panginoon ng Kaluwalhatian. Ama ng Kaluwalhatian po yung isa. O yun, isa Panginoon ng Panginoon ng Kaluwalhatian saka isang Panginoon Ama ng Kaluwalhatian. Ganun po. Ayun sabi ng Diyos, hanapin natin siya, hanapin natin yung mukha niya. At tayo mabubuhay, di ba? Sabi niya, o sabi naman niya rito sa hanapin natin yung kanyang pangalan. Sabi niya naman dito sa mga awit. Sabi rito sa mga awit naman. Sa mga awit, 83:16 ng mga awit. Sabi niya rito. 83:16 ng mga awit. Ito po sa 83:16 ng mga awit. Lipusin mo ang kanilang mga mukha ng kahiyan upang hanapin nila ang iyong pangalan o Panginoon. O sino ba Panginoon? Si Jesus. Yan po yung Panginoon. Isa lang pangalan ng ating Diyos at saka Panginoon. Ganun. Ito. Basahin ko sa inyo muna rin sa 83:16 ng mga awit. Lipusin mo ang kanilang mga mukha ng kahiyan upang hanapin nila
ang iyong pangalan, o Panginoon. O, sinong Panginoon natin? Si Jesus. Yun po yung Panginoon natin. Sabi nga ng, at saka yung, pag nakita mo ang pagka-Panginoon ng Panginoong Jesus, o nakita mo na rin yung Ama, kasi magkamukha sila ng Ama, ganun po yun. O, magkamukha po kasi sila ng Ama eh. Isa lang naman ang ating Panginoon eh. Isa lang ang Panginoon, pero mag-ama po sila. O, isa rin ang Diyos, pero mag-ama po sila. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Dito po sa, sa mga, dito po sa Mateo. Kasi isa lang yung ating Panginoon. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 23, sa 23 ni Mateo, Gis. Sabi rito sa banal na kasulatan, ni huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon. Sa makatwid bagay, ang Kristo. O, isa lang yung Panginoon natin, yung Panginoong Yesus. O. Siya lang po yung Panginoon natin. O, yung Panginoon na Ama, Anak, siya po yun. Isa lang yung Panginoon yun. O, sabi, ganun. Isa lang ating Panginoon eh. O, ito rin sabi ng banal na kasulatan, kasi isa lang ang Panginoon natin. Dito po sa Colossus naman. Dito po sa Colossus 4:1. Mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan, yamang nalalaman ninyo na kayo'y naman ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. O, isang Panginoon sa langit. O, sino ba yun? Si Jesus, di ba? Doon nga, sa kanya nga tayo naglilingkod sa Panginoong Jesus eh. Ito sabi naman ng banal na kasulatan sa Colossus 3:24. Yamang inyong nalalaman sa Panginoon, tatanggapin ninyo ang gantimana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. O, siya lang naman yung Panginoon natin eh, di ba? O, wala namang ibang Panginoon pa eh. Merong isang Panginoon, yung Ama. Pero isa lang sabi rito, isa lang ang Panginoon eh. Isa lang talagang pagka-Panginoon ng Ama, saka nung anak, isa lang. O, isa lang Panginoon natin si Jesus, di ba? O, yun. Kasi isa lang talaga sila ng pagka-Panginoon. Kasi isang Panginoon ng kaluwalhatian, saka isang Panginoon Ama. Ganun po yun. O, ganun. Pero isa sila ng pagka-Panginoon. O, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama kasi magkalarawan sila ng Ama. Ito sabi naman ni Judas dito sa may ito naman sabi ni Judas. Kasi isa lang ang ating Panginoon. Ito po sa 4 naman. Sa Judas 1:4. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa katulang ito, mga di banal, na pinalitan ang kalibugan ng biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. O, isa lang yung ating Panginoong guro na si Jesucristo. O, yun o. O, yun, isa lang yung ating Panginoon eh. Tapos, ibababa ko po dito sa pagbasa, no? Siya yung naglabas sa Ehipto, sabi rito ni Judas. Ninanasa kong ang ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyo, maigi ang lahat ng mga bagay na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos siya ang mga hindi nagsisampalataya. O, siya yung nagligtas sa Ehipto, yung Panginoong Yesus na sinasabi ni Judas dito na isang Panginoon eh. Yung Panginoong Yesus. O, basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Siya yung naglabas sa Ehipto, yung Panginoong Yesus. O, kasi isa lang ating Panginoon, sabi rito ni Judas. O, sa Judas 4, sa Judas 1:4-5. Sapagkat may ilang tao nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa katulang ito, mga di banal, na pinilitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. O, isa lang yung ating Panginoon, di ba? Sabi rito. O, isa lang Panginoon. Pero kung tinatawag na Panginoon yung Ama, o kasama yung sa pagkapanginoon, kasi yung Ama,
Panginoon yun ng Panginoong Ama yun, ganun po. Pero isa sila ng pagkapanginoon. Ayan, patuloy ko po, ninanasa kong ang ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi, ang lahat ng mga bagay, na nang mailigtas ng Panginoon, ang isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos yung mga hindi nagsisampalataya. O siya pala yung lumipol dun sa mga, siya yung nagligtas sa kanila sa lupain ng Ehipto kay Paraon, at saka yung sumuway o nilipol niya yung hindi sumampalataya sa kanya. Yun po yung Panginoong Yesus. Biski kay Abraham. O di ba hindi namang ang nakipag-usap kay Abraham yung Panginoong Yesus Siya rin yung lumipol sa Sodoma at Gomorrah Kasi nasa kanya yung paghatol sa lupa. Sabi nga, lilipulin mo ba ang mga banal sa lupa kung merong 50 pa? Hindi, alang-alang sa mga banal. Siya yung, kasi nasa kanya yung kapamalaan niya, siya ang lumilipol ng siya ang judgment nung una pa, yung Panginoong Yesus Ayun po, iisa lang ang ating Panginoon, ganun. Sabi dito, di ba, hanapin natin ang kanyang pangalan, hanapin natin siya, tayo mabuhay, di ba? Sabi rito. Hanapin natin yung mukha ng Panginoon. Ito po sa sa may 27. Dito po sa 27 ng mga awit naman. 27 ng mga awit. 23. Ito po, 27. Dito po sa 27:8 ng mga awit pala. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Nang iyong sabihin, hanapin ninyong aking muka. Ang aking puso ay nagsabi sa iyo, ang iyong muka, Panginoon, ay hahanapin ko. Pinahanap ng Diyos yung kanyang mukha di ba? Pinahanap ng Diyos siya, pinapahanap sa atin ng Diyos siya at saka yung kanyang mukha pati pangalan niya, di ba? Paano natin makikita yung mukha niya? Pag nakita natin yung Panginoong Hesus na Diyos, nakikita natin yung Ama, ganun po yun. Ganun po yun, kasi siya nga yung Diyos sa lumang tipan Magkalarawan po sila ng pagka-Diyos. Ito, basahin ko sa inyo muli, sa mga awit 27:8. Nang iyong sabihin, hanapin ninyo ang aking muka. Ang aking puso ay nagsabi sa iyo, ang iyong muka, Panginoon, ay hahanapin ko. Hanapin ko, sabi niya, yun, paano natin siya makikita, Di ba? God is invisible. Sabi nga ng banal na kasulatan, sabi niya ron, hindi ako pwede makita ng tao at mabuhay, di ba? Kaya nagkatawang tao siya para makita natin siya. Kasi siya talaga yung Diyos sa lumang tipan, hindi pa pinakikilala yung Ama. Ganun po. Sabi nga ng Panginoong Yesus, nang nakakita sa akin, nakakita sa Ama, di ba? Isa lang ang ating Panginoon, isa lang po yun. Pero mag-ama sila. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Di ba pinahanap sa atin ang Panginoon, di ba isa lang? Kasi yung Ama, Panginoon din tamo. Ito sabi ng banal na kasulatan. Yung Ama, Panginoon din Pero sabi isa lang ang Panginoon, di ba? Kaya ang Panginoon natin isa, pero mag-ama sila. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Kasi isa lang ang Panginoon Pero yung Ama, Panginoon din Kaya isa lang ang Panginoong Yesus at ang Ama, isa lang po ang pagkapanginoon nila. Ito sabi po ng banal na kasulatan. At saka kapag nakita mong Diyos, ang pagka-Diyos ng Panginoong Yesus, nakita mo na rin yung Ama kasi magkalarawan sila ng pagka-Diyos. Ito po sa Mateo 11:25 hanggang 26. Nang panahon niyaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa. Yung Ama, Panginoon din, di ba? Pero isa lang sabi, isa lang ating Panginoon, di ba?
O isa lang talaga ang pagkapanginoon ng Ama. Kasi nga sabi nga ng Panginoong Hesus, ako at ang Ama isa. Ibig sabihin nun, pare sila ng pagkapanginoon. Kasi yung Ama, Panginoon din eh. Ito, basahin ko sa inyong muli rito. Nang panahong yaon, sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, o Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at iyong pinahayag sa mga sanggol. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ayun yung Ama, Panginoon din eh, pero iisa lang sila ng pagkapanginoon. Kasi yung Ama, Amang Panginoon yon, yung Ama. Pero yung ating Panginoong Yesus naman, Panginoon naman siya ng kaluwalhatian. Pero iisa sila ng pagkapanginoon. Ganun po yun. Yun. Iisa lang kasi ang ating Panginoon eh, nasa langit eh. Amang Panginoon to, tapos Panginoong Yesus, Panginoon ng kaluwalhatian. Ito sabi po sa Kolosas. Kasi magkalarawan sila ng Ama. Kalarawan sila. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Kolosas naman. Kolosas 1. Kalarawan po kasi ang ating Ama at Panginoong Yesus. Isa sila ng pagkapanginoon at pagka-Diyos. Kasi lahat ng ginagawa ng Ama, kaya niya rin pong gawin yon. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Kolosas 1:15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Kalarawan kasi siya ng pagka-Diyos ng Ama Kaya iisa sila ng pagkapanginoon, yung Ama, iisa lang. Ito, sabi rin dito sa Kolosas 2:9, sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan, ayon sa laman. Ayon sa laman. Isa lang ating Panginoon. Kasi lahat ng ginagawa ng Ama, kaya rin gawin ng ating Panginoong Yesus. Ganun po. Kaya iisa po sila ng Panginoon at saka pagka-Diyos. Ito po. Lahat kasi ng ginagawa sabi nga ng Panginoong Yesus, ang nakita sa akin, nakita sa Ama. Kasi siya yung kalarawan ng Ama. Sabi nga, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Pag nakita mo yung pagka-Diyos ng Panginoong Yesus, nakita mo na rin yung Ama. Kasi yung kalarawan sila ng pagka-Diyos. Our Lord Jesus Christ is look alike the Father as a God. Same God about this. Our Lord Jesus Christ is a God. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Kasi lahat ng ginagawa ng Ama, kaya niya rin pong gawin yon. May sarili po siyang kapangyarihan. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 19. Sa 5:19 ng 1. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Kita mo nyo nga, ginagawa niya rin yung ginawa ng Ama. Kaya nga sabi niya, kung paano ang Ama bumubuhay ng patay, gayon din siya ginagawa niya rin. Patuloy ko po. Sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at saka ng Yesus. Diba sabi sa Kolosas, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang nakita sa akin, nakita sa Ama. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa may 14:9, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y iyong kasama at di mo ako nakikilala, Felipe. Anong sinasabi mo? Ipakita mo sa amin ang Ama. Kasi nga, lahat ng ginagawa ng Ama, kayang gawin ng Panginoong Yesus yun. Ganun po. Kaya isa po sila ng pagka-Diyos, yung ating Panginoong Yesus. Ganun. Kasi lahat ng
Lahat ng ginagawa ng Ama, o kaya niyang gawin yon. Ito po sabi rin ng banal na kasulatan dito. Sa may 8:19 naman. Dito po sa 8:19 ng 1. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, saan naroon ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako ni ang aking ama. Kung ako'y inyong makikilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. O yun, kung nakilala mo yung pagka-Diyos niya, o nakilala mo na rin yung ama. Kung nakita mo yung pagka-Diyos niya, o nakita mo na rin yung ama. Sabi rito, di ba, hanapin natin yung kanyang muka, o hanapin natin yung mukha ng Diyos. O yun, kasi magkalarawan sila ng ama eh. Sabi niya, pag ang nakita sa akin, nakita sa ama. Ganun po yun. Iisa po sila ng pagka-Diyos. Ang ating Panginoon, iisa lang po yan. Iisa lang po sila ng pagka-Panginoon o pagka-Diyos. Yung Panginoon ni David, yun po yung umupo sa kanan ng Ama. Kasi sabi rito ng Diyos, hanapin ninyo ang aking muka at kayo'y mabuhay, di ba? O hanapin din natin ang kanyang, yun po yung sabi ng Diyos yung ating paksa, yung topic Yung Panginoong Yesus, Panginoon po yun ng kalwalatian. Ito po sabi, yung banal na kasulatan. Dito po sa... Pero isa sila ng pagka-Panginoon, yung Ama saka anak, kasi espiritu rin siya ng Ama. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Panginoon siya ng kalwalatian. Yung Ama naman, Panginoong Ama ng mga espiritu. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa unang Korinto 2:6, Gayunman, nagsasalita kami sa karunungan sa mga may gulang. Bagamat hindi ng karunungan sa sanglibutang ito o ng may mga kapangyarihan sa sanglibutang ito, ng mga ito ay nauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin, ang karunungan ng Diyos sa iwaga, ang karunungan ng itinaga ng Diyos bago nilang ang mga sanlibutan na sa ikalwalhati natin na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutang ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, ay di hindi pinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Yun, gano'n. Ang Panginoon, yung anak, ano po yun, Panginoon ng kalwalhatian, yung Ama, Panginoong Ama naman po yun, gano'n po yun. Sabi po sa, sa banal na kasulatan. Ganun. Yun, isa lang po ang pagka-Panginoon ng ating Ama at saka ng anak. Kasi isa lang ang pagka-Diyos niya. Siya yung nagligtas sa, di ba, sa Ehipto, sa lupain ng Ehipto, sabi kay Judas sa 4:5 ni Judas. O siya yun. Siya po yung nagligtas doon. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, pag naitaas ninyo ang anak ng tao, makikilala ninyo ako nga. O sabi niya rito sa sa may sa 1. Kasi siya nga yung kausap ni Moises doon sa may bundok ng Sinai ito sa may dito muna sa rito sa may 1:14. At kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. O kita nyo nga, sasampalataya ka sa Panginoong Yesus, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. O tao ba yun? Hindi po tao. Hindi po tao yun. Kaya sampalataya ka sa tao, magkakaroon ng buhay na walang. Diyos po yun, Panginoong Yesus. Kabula po yung mga pastor ng tao, kay maniniwala po ron. Dadali ko yun sa mga ukay nun. Sabi nga ng Panginoong Yesus, kapag bulag, ang umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa ukay. Ito sabi ng Panginoong Yesus din naman dito. Sa 1:28, sinabi nga ni Jesus, kung maitaas ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga, ako ang Kristo, di ba? Sabi niya kay Moises doon sa nakipag-usap ka, siya yung ako nga, yung sa may Exodo,
Ano ang iyong pangalan? Ako yaong ako nga. O siya po yun. Yung Panginoong Yesus. O yun po yung ating paksa. Ang paksa natin, di ba? Yung hanapin natin yung mukha ng Diyos. Hanapin natin yung kanyang pangalan. O yun. Pag nakita natin yung pagka-Diyos ng Panginoong Yesus at saka yung mukha, kasi magkalarawan sila ng Ama, magkamukha sila. Iisa sila ng pagka-Diyos. Ganun po. Ayun yung, kasi yung Panginoon noon, yung Panginoong Yesus na. Yung, siya na yung Panginoon ni David yung Panginoong Yesus. Siya yung Diyos doon sa lumantipan. Kasi nga, binigay na ng Ama sa kanya yung lahat ng mga bagay, di ba? Yung mga tinuro ko sa unang video ko, binigay niya na yan sa kanya. Kaya siya yung kinikilala nilang Diyos, yung Panginoong Yesus. Kung nagpakilala lang sa Ama, yung Panginoong Yesus. Pero, isa sila ng pagka-Diyos noon, di ba? Sabi niya, ako at ang Ama iisa. Ang nakita sa akin, nakita sa Ama. Ito sabi ng Panginoong David dito. Sa mga awit 110:1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. O yun o. Yung Panginoon ni Haring David dito, yung umupo sa kanan Siya yung kinikilala nila Panginoon doon sa lumuntipan, yung Panginoong Yesus. O siya rin yung naglabas sa Egypto, di ba? At pumuksa sa may mga Israel na hindi nagsisampalataya. Sabi kay Judas 1:4-5, di ba? O siya yun Panginoong Yesus. O, basahin ko sa inyong muli rito. Sa mga awit, 110:1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan. O yun Siya yung upo sa kanan ng Ama, yung Panginoong Yesus. Ayan po, yun po yung ating paksang natapos. Iisa lang po ang ating Panginoon. O di ba sabi ng banal na kasulatan, iisa lang. Yung Ama pala, Panginoon din ng langit at lupa. Di ba sabi ng Panginoong Yesus? Pero isa lang ating Panginoon, pagka-Panginoon nila. Kasi isa lang Panginoon sabi, di ba? Sabi ni, sapagkat may isang Panginoon na nasa langit, di ba? Sabi sa Colossus 4:1, isa sila ng pagka-Panginoon, yung Ama. Yung ganun po. God bless po, yun po yung ating paksang natapos, yung seek the Lord and seek the name of the Lord. O you live. Sabi ng Diyos, seek me, you live. Hanapin ninyo ako at mabuhay. Sabi ng Diyos dito. Basahin ko sa inyo muli, itong verse na ito, para ito po yung huling babasahin ko sa inyo. Sabi rito kasi ng Diyos, at babasahin ko yung paksa natin na natapos. Ito sabi ng Diyos dito. Para tayo ay mabuhay. Pag nakakita mo kasi yung Panginoong Yesus, nakita mo na rin Ama. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa Amos 5:4 sa 6. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambahay ni Israel. Hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mabubuhay. Hanapin natin siya, mabubuhay tayo, di ba? Di ba? Ganun. Pag nahanap natin siya, magkakaroon tayo ng buhay. Yung nakakita nga, meron pa pala akong nakalimutan dito. Pagka nakilala mo yung pangalan niya, ililigtas ka niya, ito, meron pa pala akong hindi nabasa sa inyo dito po sa mga awit. Sa 91 ng awit. Pag nakilala mo pagka nakilala mo yung pangalan ng Diyos, tapos sinunod mo yung utos, ililigtas ka niya. Kaya sabi nga, ang pangalan ng Panginoon ay matibay ng maog, tinatakbuhan ng matuwid, sila'y naliligtas. Di ba? Sapagkat walang ibang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay sa mga tao, nasukat nating ikaligtas, di ba? Sabi niya, ganun po. Ito sabi niya rito. Kasi nga, yung pangalan ng ating Diyos, isa lang yan. Bawal banggitin yung pangalan ng Diyos sa lumantipan, Pinapatay po yun pag bumanggit ka ng pangalan ng Diyos. Yung pangalan ng Ama, nasa Panginoong Yesus din yun. Pangalan sila. Ito, ililigtas ng Diyos. Pagka naalaman mo yung kanyang pangalan, sabi rito sa mga awit, 91:14. Patuloy, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin. Kahit iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang
naalaman ang pangalan ko. O tamo nga, ililigtas ka ng Diyos pag naalaman mo yung pangalan niya. Kaya sabi nga maliligtas ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon, di ba? O sinong Panginoon? Si Jesus. O sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid, at sila'y nangaliligtas, di ba? Sabi, o to, basahin ko sa inyo muli rito. Kasi yun ang pinahanap ng Diyos, di ba? Hanapin natin yung kanyang mukha, hanapin natin yung kanyang pangalan, sabi niya, di ba? O to, ano bang mukha niya? O pag nakita natin Panginoong Yesus, nakita natin yung Ama, ganun yun, magkalarawan sila ng pagka-Diyos sa gawa, sa mukha, tapos sa pangalan, ganun din. O doon, niligtas tayo. Tapos sundin natin yung utos niya. O basahin ko sa inyo muli rito, no? Tapos, papatuloy ko. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakay niya sa kabagabagan, aking ililigtas siya, pararangalan siya, aking bubusigin siya ng mahabang buhay. At ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. O yun o, di ba? Ipakikita ng Diyos yung pagliligtas niya. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, maliligtas ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. O, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Di ba? Yun po, sa pangalan lang ang ating Panginoong Yesus. Magkapangalan po sila ng Ama. God bless po. Yun po yung ating paksang natapos. God bless. Tomorrow, I have live again here. You watch me and watch me tomorrow here. Other topic. God bless. Ingat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Thank you for joining us the live discussion about the commandment of God. God bless to everyone.